Philippines is one of the most beautiful places here in the world. The country consists of numerous tourist places it can offer. Join me as we uncover one of the most historical landmarks in the Philippines, the Fort Santiago. Alam mo ba na ang Fort Santiago ay isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Pilipinas? Maraming mga mahalagang pangyayari ang naganap dito at ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahalaga nito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Welcome guys, ako pala si Marco. So welcome to Fort Santiago. So alam nyo may Fort Santiago, ito yung pinaka-main fort sa Intramuros. Ginagawa ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571. So let's go, tara na! Ang Fort Santiago o Fuerte de Santiago sa Espanyol ay isang defense fortress o kuta na itinayo noong 1521. Ito ay matatagpuan sa loob ng Intramuros, ang tinaguriang The Walled City of Manila dahil sa pader na bato na nakapalibot sa lugar na ito. Ang kasalukuyang Fort Santiago ay itinayo gamit ang isang uri ng bato na tinatawag na tuff, na gawa naman sa abo na binubuga ng bulkan. Ang pangalang Fort Santiago ay ipinangalan sunod kay Saint James the Moor Slayer, kilala sa Espanya bilang si Santiago Matamoros. Ang palibot ng Fort Santiago ay may sukat na 2,030 feet o 620 meters at ito ay nearly triangular form, habang ang pader naman nito ay may taas na 22 feet o 6.7 meters at kapal na 8 feet o 2.4 meters. Ang Fort Santiago, itinatag noong 1571, ay isa sa pinakamatandang kuta sa Maynila. Itinayo sa estratehikong dila ng lupa kung saan nagtatagpo ang Ilog Pasig at Look na Maynila. Ito ay isang istrukturang gawa sa kahoy at lupa noong una, na binuo ni Raja Soliman. Ipinatayo muli ito sa bato mula 1589 hanggang 1592. Sa loob ng mga siglo, naglikod itong matibay na kuta para sa mga Kastila, Biton, Amerikano at Hapon. Sa kabila ng mga digmaan at lindol, nananatiling matatag ang Fort Santiago, isang sagisag ng katatagan. Matapos ang pagwasak nito noong 1945, ginamit ito ng US Transportation Corps bago ibalik sa Pilipinas noong 1946. Noong 1950, ito ay pinahayag na Shrine of Freedom bilang parangal sa mga biktima ng halamang digmaang pandaigdig at sa diwa ng mga Pilipino. Ngayon, ang Fort Santiago ay patuloy nagpapaalala sa mga Pilipino sa kanilang mga sakripisyo para sa kalayaan. Hello guys, so nandito nga pala tayo sa huling kulungan ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Pinapakita nga pala dito ang statwa ni Dr. Jose Rizal at dito niya rin ginawa ang pinakahuling tula niya na ang pinamagatang Mi Ultimo Diyos. Alam niyo ba, dito sa dungeon ng Fort Santiago, ipinapakita dito ang mga nakakatakot na pangyayari na naranasan ng mga gerela at mga sibilyan noong World War II. Noong labanan sa Maynila noong 1945, daang-daang bilanggo na nakaipit sa loob ng dungeon ay iniwan ng mga Hapones. Dahil sa pinagsama-samang epekto ng kakulangan ng pagkain, sirkulasyon ng hangin at mga kondisyon sa kalusugan, ang mga bilanggo ay sumuko at walang nakaligtas. Ilang bangkay ang natuklasan pagkatapos ng labanan. Binigyan sila ng disenteng libing sa isang mass grave malapit sa dungeon. Ang white marble cross ay nagmamarka ng kanilang huling pahingahan. Ang Fort Santiago ay isang napakahalagang simbolo ng kasaysayan at kultura sa Intramuros, Maynila. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Maraming bagay ang maaaring matutunan dito. Makikita rin dito ang mahalagang kasaysayan sinapit ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Halimbawa na lamang ang Rizal Shrine. Isa sa pinakakilalang bahagi ng Fort Santiago ay ang Rizal Shrine, kung saan matatagpuan ang dating kulungan ni Dr. Jose Rizal bago siya ipinatapon sa dapitan at bato siya hinatulan ng kamatayan sa Luneta. Ang lugar na ito ay isa sa mga pangunahing pook
ng pagpupugay sa pambansang bayani ng Pilipinas. At bukod sa dahil ito ay makasaysayang lugar, dito rin nakapreserve ang mga armas na ginamit noong nakaraang digmaan. Mahalagang maipakilala natin ang Fort Santiago. Kasama na ang mga makasaysayang pangyayari dito sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga kabataan dahil sa mga natatanging kaalaman at aral na mapupulot nila rito. Ilang mga paraan ang maaaring gawin tulad ng pagpapadama sa mga kabataan ng kahalagahan ng lugar bilang isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Pagbibigay diin ng mga pangyayari at mga bayani na may kaugnayan sa Fort Santiago tulad ni Jose Rizal. Paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng internet na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa Fort Santiago sa mas immersive o nakakaingganyong paraan. At pagpapatakda ng mga gawain at kaganapan tulad ng field trip o research na magdadala sa mga kabataan sa mas malalim na pag-aaral at pag-unawa sa kahalagahan ng Fort Santiago sa Pilipinas. Kaya, halina, tayo'y manghikayat at sabay-sabay natin tuklasin ang istorya ng ating pagka-Pilipino. At dito na nagtatapos ang ekspedisyon na ito. Sana may marami kang natutunan. Hanggang sumali! Paalam!